Shoutout sa mga tropa natin na nanonood dito sa ating YouTube channel. Huwag naman sana ninyong kalimutan na mag-subscribe or i-click yung subscribe button. Or once na meron kayong napanood na mga vlogs ko dyan mga tropa, sana naman pindutin nyo yung like button para mas marami pang makapanood ng mga contents natin. And anyway, ito yung magiging content natin. Shoutout natin si RS Lee. Sabi niya dito, Epson 3 to 10 or Epson 1 to 10 for sticker printing and photo printing. Malamang sa malamang baka bago lang siyang nanonood dito sa YouTube channel natin. And sana naman tropa, wag mong kalimutan na pindutin yung subscribe button. Kaya ako naman nasabi na baka bago siya dito sa ating channel kasi halos paulit-ulit ko ng kino-content yung dalawang mga printer na yan. Pero anyway mga tropa, unang-una nating titignan o ipagko-compare dyan sa mga printer na yan yung presyo niya. Kasi mga tropa ko, sa mga hindi pa nakakaalam, yung Epson 3 to 10 at etong Epson 1 to 10 iisang model lang yan or halos parehas lang yung model na yan. As in, halos parehas yan. Paano ko nasabi? Kasi etong Epson 1 to 10 mga tropa, stand-alone printer lang siya, as in print function lang yung meron siya. And eto namang Epson 3 to 10, eto ay 3-in-1 printer. Meron siyang photocopy, Xerox, scan, and print syempre, 'di ba? So etong 3 to 10, kung mapapansin niyo yung number 3 yung nasa umpisa niya, and sa pagkakaintindi ko sa katagal-tagal kong gumagamit ng Epson, ayun yung parang pinaka main function niya. Yan yung tinatawag na 3-in-1 printer. So kapag 1 naman yung nasa dulo niya, eto sa mga series na ganito, no, print function lang talaga siya, yung meron siya, as in print lang. Kagaya ng Epson 110, Epson 120, Epson 121, di ba, mapapansin ninyo, print function lang yung meron siya. And anyway, hindi ko na lang din masyado sure sa mga iba, no, pero napansin ko lang talaga yon. Kasi nga, ang pagkakaiba lang netong printer na to na 3 to 10, meron siyang scanner dun sa pinakataas na part. And syempre, sa presyo, kung medyo nagtitipid ka ng konti at meron ka namang other printer, or ibig sabihin, additional printer lang yung kailangan mo, okay na eto yung bilihin mo. Pero kung nagsisimula ka pa lang talaga sa printing, I highly recommend talaga na meron kang kahit papano na mga scanner kasi malaking tulong din yan sa iyong sisimulan na printing business. Kaya sana dito pa lang sa point na to, masagot ko na kung ano yung para sa i-start mo na printing business or photo printing na mga ganyan. And ayun na nga yun, no? So eto 8,000 halos yung presyuhan, pero dati 6,000 lang to etong Epson 1 to 10. And mapapansin natin etong 3 to 10 nasa 9,000 na nasa dating 7,000 plus dati. Pero makaka-discount ka naman, lalong-lalo na ngayon ilang tulog na lang, 8,800 na. May mga discount na yan, mga flash sale, 'di ba? Mga rush sale. Yun yung kinagandahan kung sa online ka talaga bibili. So, tingnan natin sa specs niya, same na same lang talaga yan. Eto, no, makikita ninyo dito, all-in-one printer kasi meron nga siyang print, scan, and copy. Pwede rin siyang mag-borderless. Parehas siyang printer na yan, kaya nilang mag-borderless hanggang 4R. Pero kung gagamitan niyo siya ng drivers na Epson 382, makakapag-borderless kayo dyan kahit na A4. Yung isang buong A4, maboborderless nyo yun. Pero kung short or long, yung ibo-borderless nyo, hindi pwede. Hanggang A4 lang, at mga 4R, 5R, A5, makakapag-borderless kayo nyan. Diba? So, ito yung pinaka-suggested retail price niya. Usually, sa mga malls, ito yung makikita mong presyo. And etong Epson 1 to 10 niya, around 8,000 yan. Wala lang nakalagay na pinaka-presyo dito. Pero kung pupunta kayo sa mga malls, medyo mahihirapan kayong pumili or makita etong mga ganitong model na Epson 1 to 10. Usually, sa mga online nyo lang siya mabibili. Kung pupunta kayo sa mga malls or kung saan, medyo mahihirapan kayong pumili or makita
makikita yung ganitong model. Kasi dati naghahanap ako ng pang sublimation printer ko na ganitong model, wala akong nakikita sa mga malls. Yun talaga, sa mga online talaga usually yan makikita. And eto yung kanilang specs, ipag tatapat-tapat natin. Una nating titignan yung kanyang print speed. Eto no, sa drop settings 33 ppm, and eto naman yung pinaka regular printing niya 10 IPM, at yung colored 5 IPM. Same lang din yan dito ng speed kasi isang printer lang talaga yan, parehas ng printer head, parehas ng mga sukat-sukat, or parehas ng pwedeng kakapal na mga papel, same sila ng structure kahit papano sa pagkakaalam ko, no? So ang pinaka pagkakaiba lang talaga niyan, wala silang scanner. Etong Epson 1 to 10 halos same na same yan kahit titignan nyo dito. So sa weight, syempre may pagkakaiba yan. Etong 1 to 10 2.7 kg, and syempre mas mabigat na di hamak etong merong scanner, 3.9 kg siya. And sa dimension, tignan niyo yung dimension nito, 375/347,179. Tignan natin dito kung makikita natin yung dimension netong Epson 1 to 10. Eto, naka-centimeter kasi yung pinaka-dimension niya dito. So kung i-convert natin to, i-try nyo na lang din. Pero halos same na same talaga yan. And even sa mga operating system, same na same din yan. Parehas silang wired connection. So kung gagamitan nyo to ng cellphone lang, hindi nyo siya magagamitan kasi wala siyang Wi-Fi capabilities. Pero kung bibili kayo ng wire, as in yung mga cellphone ninyo, kung gumagana yung mga OTG, kung alam nyo yon, pwede ninyo tong kontrolin gamit yung cellphone ninyo. Gagamit kayo ng wire connector sa cellphone nyo at i-connect nyo dito sa printer na to. Sa susunod, gagawa tayo ng content na ganon para mapanood nyo at ma-explain ko sa inyo. Pero kung kilala nyo si Bentech, gumawa na siya ng content na ganon. So kung medyo naiinip kayo, panoorin nyo na lang din si Bentech. May mga content siya na ganon, na yung ganitong printer ginamit niya sa cellphone niya, kinontrol niya, pero naka-wire connection na, hindi wireless ha, ginamitan niya ng cable, 'di ba? So kung tatanungin niyo ako kung okay to pang printing business, for sticker printing, as in okay naman kasi ito yung parang pinaka sweet spot din sa halagang 8,000 makakapagsimula ka na neto. And I highly recommend na ito ang bilhin mo, yung merong scanner, kasi kung nagsisimula ka pa lang, isa pa lang yung printer mo, mas kailangan na may scanner ka talaga kasi usually may mga nagpapaserox na mga customer. Even gawin mong pigment ink man to, ito yung kinagandahan ng Epson, no, sa compatibility ng mga ink. Kahit na i-pigment ink mo to, magagamit mo pa rin yung photocopy niya or yung scan factor niya dito, yung scanner, makapag-xerox pa yan kahit pigment ink na. Pero kung for sublimation printing, mga tropa, I highly recommend na ito yung bilhin ninyo, Epson 1 to 10. May mga iba't ibang factor kasi kung ano yung pipiliin ninyo For sticker printing, pwede yung ganito, 3 to 10, lalong-lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Pero kung for additional printer na lang, or meron ka ng existing na printer na merong scanner, para makaless ka ng 1,000, 'di ba? Ang bilhin mo na lang etong 1 to 10, kasi kung meron kang existing na may scanner, magdodoble-doble pa, 'di ba? At least makakatipid ka sa point na ganito ng di hamak ng around 1,000 peso, 'di ba? Pero kung hindi ka naman ganun kakuripot, kung gusto mo, ang bilhin mo, kung meron ka ng existing din na printer, yung may scanner na rin, nasa sayo, 'di ba? Pero kung wais ka, alam mo na yung pipiliin mo. Same na same lang yung printer na yan, mga tropa. Halos walang pinagkaiba yan. Dito lang sa taas na yan, etong pagitan na to. And syempre, sa mga board, sa setup ng board nila, sa mga motherboard nila, 'di ba? Kasi nga etong Epson 1 to 10, wala siyang scanner, as in print function lang siya. And kahit sa maximum resolution or sa pinaka print out, same na same lang siya. Kung makikita nyo to, 5760 by 1440 dpi, and kung titignan natin tong 3 to 10, makikita din natin dito max resolution, same na same din sila ng value, 'di ba? And same din sila na parehas hindi pwedeng mag-automatic two-side printing or yung nagba-back to back. Yun lang talaga yun, mga tropa, no? So sana sapat na napaliwanag
yon para sa mga hindi pa nakakapanood dito sa channel natin. At take note mga tropa ha, ulitin ko, etong mga printer na to pwede siyang i-convert into pigment ink or sublimation. Kung sublimation printer ang kailangan mo, eto ang bilhin mo, Epson 1210, para makaka-menos ka. When it comes sa output mga tropa, hindi kayo mapapahiya dyan sa output netong Epson 3210, as in okay na okay. Pero kung gagamitin nyo to as in for photo printing talaga, halimbawa pang mga photo booth, masasabi ko sa inyo 50-50 talaga. Kasi kung sasabak kayo for photo booth printing business, I highly recommend doon na 6 colors printer yung gamitin ninyo. Kasi iba talaga yung output nun. And yung mga ganitong printer, okay din yan pang print ng picture. As in for Rush ID, yung mga ganyan. So, konting mga invitation, yung mga ganyan, di ba? Okay na yan. Pero kung ipang babaragbagan mo yan for photo booth, medyo may kabagalan kasi siyang mag-print. Yun lang ang pinakatotoo, no, mga tropa. Hindi siya agaya ng mga Epson 8050. Talagang pangbalagbagan naman yon for photo booth printing business. May mga kanya-kanya kasi yung application. And walang printer na kayang i-accommodate lahat ng needs ninyo. Yan ang tatandaan ninyo sa mga first time owner ng printer. And sooner or later, may intindihan nyo rin yung binabanggit ko na walang printer na kayang i-accommodate lahat ng needs mo. Pwera na lang kung pwede na sa'yo ang pwede na. Yun lang talaga mga tropa. Message lang kayo sa mga gustong mag-avail ng mga templates natin or kung kailangan nyo ng Canva Pro. Alam nyo naman na siguro yung Facebook page natin, SciTV Print and Cut. Same lang dito sa ating YouTube channel. Dito na natin tapusin yung content natin. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapautok. Bye-bye. Makikitang puso'y dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan.